Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan is the Dark Empire Strikes Again. Parang Star Wars lang mga kababayan, si Darth Vader, it strikes again. Yun nga lang dito, si Darth Vader, 'di ba, nakamaskara 'yon, no? Eh dito, si Darth Vader, ito oh. Pasensya naman sa mga iniidolo si Prime Minister ni Baal, no? Kasi mukha na namang nagising sa kanyang deep sleep eh. Parang nagising si Slepeng Biote. Sana hindi na nagising. Uy, joke lang ha. O, di ba? Nahawa tayo dito kay Prime Minister ni Baal eh, kasi joke nan joke eh. Ayun, magjo-joke na rin tayo. Kasi po mga kababayan, meron na naman siyang mga sinabi. O, ito, yung isang quote card dito, actually galing lahat to sa SMNI, pero nakuha natin to dun sa ating kababayan, no, na taga Botolan, Zambales, no, yan sa kanyang FB page. Shout out sa iyo kabayan, ano. Nakita natin tun sa kanya, pinost niya, ginrab ko po kaysa naman ipakita ko yung video kung gusto nyong makita, o wag na lang kasi lalo lang kayong maaasar. Ito na lang mga quote card, dito na lang tayo iikot, no. Isa sa mga quote card na ito, pinatunayan lang na sinungaling at manloloko yung anak niyang vice president. Iniskwil ng tatay eh. Oh, di ba? Mamaya sasabihin natin kung ano yung sinabi mismo nung tatay, talagang it's in their DNA. Tama po si Lacson. The apple doesn't fall far from the tree. Ano ba itsura nung apple? Baka naman hindi bilog yan. Baka naman Lacson triangular yung apple, kaya pagkabagsak, boink, hindi gumulong. At yung isa nating topic, isang Duterte sumapi sa unit team ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ang sakit. Ika nga nila, it hurts. No? Ano ang it hurts sa'yo? It's not my butt. Pang kay boy girl lang yon. His butt hurts. Tawa na naman ng tawa tayo. Nakalanghap na naman tayo ng laping gas, ay tiyang, no? So, yun po, no, pag-uusapan natin yung nagising na naman si Darth Vader o hindi naman Master Vader yun. Si Darth Vader sa kanyang deep sleep. Nagising po. Bakit? Kasi katapusan ng buwan eh. Matutulog siya ng 29 days. Tapos magigising siya. Siyempre, re-energize siya. Marami siyang lakas. Ayun, nagdadaldal na naman. Di po ba? No? Saka, ang natin, yung mga maisog nila, ala namang kwenta. Sino bang pabida doon? Si Talakitok. Oh. Di ba? O yan po. Bago po tayo magpatuloy, as usual, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, at ganun din po sa mga nagbi-video replay, no, at sa nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super thanks, super stickers sa mga katuwang natin sa video replay at paminsan-minsang live stream tulad nila Maricris Hernandez, Elora Liz, Kai, Tita Aurora sa buong Palawan, Zambales at sa norte sa buong atin ito, sa West Philippine Sea, sa mga kasundaluhan, mga mangingisda, magsasaka, sa lahat ng OFWs, kila Aichang, Miyu, Wanabet, Bet M, Senchang, Toda Analisa ng mga
konnichiwa ladies. At sa mga Lady M's natin, si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Mamalu Parker, Malditang Lola, sino pa? Nakalimutan ko na yung mga M's natin, no? Nandiyan po sila, yung mga Lady M's, mga Lady Mabu Beauty. No? Si Priscilla Acepcion, Ilocana Canal, Lorna Rafael, Carclea, si Jean Jagers, si RN Tusen, Satori, si Red, Danny Reynado, Ninita Umali, Nilda Arcea, so si Horacio Pantala, at doon pa po sa iba na hindi ko na mabanggit, di ko na maalala, no? Sino pa ba? Si Lulu, no? Lulubog Lilitaw, si Lulu, nandyan lang yan, no? Patuloy pa rin siyang nagtatampo sa ating channel. Bayaan nyo na, ha? Lilipas din yan, baka lilipas, lilitaw. Yung isa namang lilipas, bye-bye. Ganun lang yan. So, we cannot force them or we cannot force her. Ganun talaga. Okay, so, eto po, unahin natin itong unang quote card na sinabi ng inyong favorite na presidente. Sino bang may favorite president dito? Si Mix Par. Favorite niya yan. Idol niya yan. Kulang na lang yan. Sambahin niya, no? Baka sa kwarto ni Mix Par, nandyan yung mga picture niyan. Imbis na mga boy bands, ganyan, ang nakalagay, nakapalibot hanggang sa kisame. Yung larawan niya, no? Tingnan nyo. Baka Mix, sa sobrang idol mo niyan, baka sinasamba mo na yan. Baka sabihin mo kay Digong, sinasamba kita. Na, Mix. Talagang dito ka mapupunta, Mix. So, tingnan mo yan. Okay. So, dito tayo mag-focus sa mga quote cards nila, mga kababayan. So, sabi niya dyan, sa unang quote card, dyan, gawa ng gikan sa China, para sa China, no? Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people. Tapos, nagmura siya. Magtrabaho ka dyan. Dut-dutin mo yung mukha mo sa mesa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody. Ano yun? Ano yung nobody but nobody? Muang may gusto siyang sabihin dun sa naunang nobody pero natigilan eh. Wala, pero wala. Ano yun? Ganon. Nobody. Diba? In simplest term, yung nobody, di wala. Wala, pero wala. Ang interesado na tanggalin ka. It's a waste of time. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the day of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siya magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Gawin mo para sa bayan. Ayun naman pala. No? Ang gusto lang pala ni Digong, magtrabaho ang ating rockstar na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magtrabaho. Diba, ay Chang? Magtrabaho ka. Sabi niya kay PBBM. Diba, Suset? Ayan. Ay, Suset Balistero, shout out pala. Nakalimutan ko. Baka magtampo sa mga friends for BBM. Baka magtampo sila. Shout out po sa inyo, no? Yun ang nakakalimutan ko, si Suset eh. No? Sabi, magtrabaho daw, Ate Beth M. Trabaho ka, ha? Wag lang weekend ang trabaho, Ate Beth. Naku, kagagalitan na naman ako dyan. Joke lang, Ate Beth, ha? Diba? Elora, Kai, magtrabaho kayo. Wag kayong tambay-tambay lang dyan sa ilalim ng tubig. Magtrabaho. Ikaw, Pangulong Bongbong Marcos, magtrabaho ka. Diba, Mami Peng, sabihin mo kay PBBM, magtrabaho siya. Wag yung puro pas-concert. Ganyan. Diba? Wag kang pa-travel. Pangulong Marcos, wag. Wag kang magbiyahe ng Palawan. Hindi yan ang trabaho. Anong gawing trabaho? Dut-dutin mo daw yung mukha mo sa lamesa. Ha? Paano yun? Kaya paano yun? Ha? Paano mo dudut-dutin yung mukha mo sa lamesa? Ha? Ang gawin mo,
Siguro, makintab yung lamesa tuwing may sectoral meeting ang Pangulo, tuwing merong cabinet meeting, siguro yung lamesa na meron sila doon sa Malacanang, parang yung lamesa namin ng second grade kami. Pwede mong gawing salamin, salinis at kintab. Sobrang kintab, ang gawin mo, paano mo dudot-dutin ang mukha mo? Habang nakatingin ka sa lamesa, mangulangot ka. Ayun, dut-dutin mo. Tang ina, magtrabaho daw, Mami Peng. Ha? Mami B, magtrabaho daw. Sige nga, ikaw, Digong, paano mo nasabing magtrabaho ka dyan? Sa tingin mo ba hindi nagtratrabaho ang Pangulo? Hindi nagtratrabaho? Ano pala yung pinupuntahan pag may disaster? Hindi ba trabaho yun? Hindi ba parte ng trabaho yun? Ano yung ginagawa na pagbibigay ng mga ayuda? Hindi ba trabaho yun? Pakikipag-meeting sa mga LGUs, sa cabinet members. Anong klaseng trabaho ba ang gusto nyong ipagawa sa Pangulo? Di ba? Meron ba kayong very specific na dapat gawin ng Pangulo? Can you list down all the tasks that you want the President to do? Ito ang to-do list mo, Mr. President. Ito ang gusto namin. Yan ba ang sinisigaw ng mayoryang Pilipino? Kung magbibigay kayo ng listahan ng dapat gawin ng Pangulo para sa bansa at mamamayan, sa palagay nyo, kakatigang kayo? Ayan ba ang isinisigaw ng mayoryang Pilipino? I-search nyo nga Ilora. I-google nyo nga kung ano ba talaga ang trabaho ng presidente base sa konstitusyon. O doon na lang tayo magbase. Because mahilig naman kayo pag sinasabi nyo, wala yan sa konstitusyon, hindi naaayon yan sa konstitusyon. Ano ba ang trabaho dapat ng presidente? Sige nga, i-search nyo. Ako, sinesearch ko, ginugoogle ko. Para on the spot natin malaman, ano ba talaga? Diba? Yan, Wikipedia, ano ba talaga ang gagawin? Sige nga, ano ba dapat? Hindi naman sinabi dito. Puro Philippine President lang sa Wikipedia. Powers and roles. Ayan. Executive power. Ayan, trabaho niya yan. Di ba? Hindi ba trabaho yung maging isang chief executive, maging manager, maging supervisor? Ano pa? Maging psychologist? Di ba kasi, pag may okay. Pag may nasugatang sundalo, pupuntahan. Magbibigay ng empathy. Kakaawaan. Sa mga nasalanta ng natural disaster, pupunta doon. Makikiramay. Mag-aabot ng tulong. Ano ba talaga ang gusto nyong trabaho na idinidefine dito? The powers and roles of a president. Meron siyang executive power. May legislative power. Ayan, nakalagay pa sa Article 6, Section 1 ng Konstitusyon. Ano pa? Ano pang gusto ninyo na dapat trabahuhin ng presidente? Nakukulangan pa ba kayo? Di ba? Nakukulangan pa ba kayo? Dito, what do President do in the Philippines? Under the Constitution of the Philippines, the President of the Philippines is both the head of state and government and serves as the commander-in-chief of the country's armed forces. Sa palagay ninyo, natutulog lang sa loob ng kulambo tulad ng ginagawa ni Digong ang Presidente Marcos? Sa tingin ninyo, tuwing linggo, kain lang sila ng kain kasi sabi ni Ninang Lisa, Happy Sunday everyone. Ganon. Hindi nyo tinitignan ang ginagawa ng Pangulo. Dapat pala talaga, magbigay kayo ng isang representante kay Pangulo na babantayan ang bawat galaw, kilos ng Pangulo 24/7. Even pagpunta niya sa inidoro at ano-anong gawin niya. Ganon. Pagligo, pagdumi, pag-ihi, babantayan nung representante nyo para i-report sa inyo.
na nagtatrabaho o hindi ang Pangulo? Sige nga. Sabi niya, gusto ko siyang magtrabaho diyan. Oh, Digong, sa tingin mo hindi nagtatrabaho ang Pangulo? Sa tingin mo yung anak mo lang ang nagtatrabaho? Di ba? Hindi pa ba pagtatrabaho yung pupunta sa mga ceremonial signing, magbibigay ng speech, pupunta sa iba't ibang bayan, magbibigay ng tulong, pupunta sa mga kasundaluhan, di ba? Inaugurasyon ng mga proyekto, mag-aasikaso sa mga ambassadors. Ano? Kulang pa ba sa inyo? Sa tingin nyo, hindi nagtatrabaho ang Pangulo? Di ba? Ikaw, nagtatrabaho ka ba 24/7? Di ba nga minsan nakikita ka natutulog? Sabi nga ni Trillanes kunwaring nasa ibang bansa lang yan, pero nandun lang yan sa Davao, sa loob ng kulambo niya, natutulog. Oh, di ba? Ibig mo sabihin, hindi dapat magpahinga ang Pangulo. 24/7 magtrabaho. Ano siya? Robot? Di ba? Even nga yung makina kailangan magpahinga Kasi meron din silang yung tinatawag na downtime. Di ba? Tao pa kaya? Di ba? He was elected. Yes, they won majority. Ang tanong ba, binoto mo ba siya? You work, we paid you, yes. Nagtatrabaho ang Pangulo. Kayo lang. At ng mga minions nyo, ang mga salaula. Di ba? Sabi niya pa dito labas tayo sa pagtatrabaho. Kasi mga bulag tong mga gago na to Ang tingin nila, hindi si Pangulong Marcos yung nagtatrabaho. Hindi si Pangulong Marcos yung nakikita nila sa mga pagbibigay ng tulong, sa nagbibigay ng speeches, pag-iinganyo. Hindi si Pangulong Marcos yung gumagawa ng sectoral and cabinet meetings. Hindi po siya yun. Hindi si Pangulong Marcos yung pumupunta, nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka, nag-o-ocular inspection, nag-i-inaugurate ng mga proyekto. Hindi po. Baka doppelganger niya yun. Kakambal niya, kamukha niya. Sino bang maraming kamukha dyan? Di ba ito? Buti nga, hindi naging mga demonyo yung mga kamukha niya Di ba? Usingit natin, mga kababayan, may bago akong tawag sa kanila, O.I. Chang. Di ba? Sabi nung anak niya, tatakbo silang 3 senador, yung mga lalaki. Di ba? Sabi nung mga DD shit, kabahan na kayo. 3 double Ds. 3 double Ds? Anong 3 double? Paano mali yata yun? 3 D daw. 3 Ds. Tuwang-tuwang mga lalaki pag merong ganyan ng babae. Tama ba? Pasensya naman Di ba? 3 Ds daw, 3 Ds. D, D, D. Lami-lami ka doon pag may 3 DDD ka. Du. Elora, du. Alam niyo yung kanta na yon? Nagkatotoo. Du. Magdududu. Duterte. Palakpakan. 3D daw sila, 3Ds. Sa akin naman, yung 3Ds, yung DDD nila, 3 demonyong dayokdok na duwag. Okay mga dakilang demonyong duwag. Di ba ang dami natin pwedeng ma-formulate? Ay, Chang, di ba? Ikaw, Kai, ano ang 3DDDs na yan, Huwag mong isipin yung iniisip nila, Huwag kang sasali sa mga green-minded. Tulad ni RN 2 cents. Di ba? Basta ako, nabigyan ko kayo ng 2. Mga demonyong dayokdok Dutertes. Mga demonyong dayokdok at duwag. Mga dakilang demonyong duwag. Ang dami mga kababayan. Mga gago kayong DD kayo ang nagsimula niya, no? Gagatungan lang namin. Pero yung panggatong namin, hindi maganda sa pandinig ninyo. Ganun kayo. Di ba? Sa palagay nyo, kayo dyan, na mga nanonood, mga naka-background, sige, lumabas na kayo, wag na kayong mahiyang mag-background.
konting dot-dot lang ng inyong keyboard o keypad dyan sa inyong mga gadget, sa tingin nyo, sa inyong opinion, hindi nagtatrabaho ang Pangulong Bongbong Marcos? Sige nga. At kung sasabihin nyo, oo, hindi siya nagtatrabaho, idepensa nyo sagot nyo. Diba? Kung no, okay. Pero pag yes, ang sagot nyo dun sa tanong natin na hindi ba nagtatrabaho si PBBM, you better defend yourself. Kung hindi nyo madepensahan yan, meaning, tulad lang kayo nito, tulog pa rin sa loob ng kulambo. O eto pa, kasinungalingan. Ito, hindi tumutugma doon sa sinasabi o gustong gawin ng mga nagmamaisog. Diba? Yung maisog nila, may mga banner sila, BBM resign. Bumaba ka na. Sabi pa ni Roque, sa pilitan ka naming tatanggalin sa Malacanang. Ano ibig sabihin nun? They want the president out. Ano sabi nito? Nung pinuno nila, kung baga yung hari nag-utos pero hindi sinunod ng mga alagad. Ano ang dapat gawin sa mga alagad? Di ba tinitigpas ang mga ulo ng mga yan during ancient times? You disobey the order of the king. Pero itong mga to, alam nila, ginagamit lang nila si Duterte for their own personal interest, hindi sinusunod. Ilang beses nang sinabi ito ng matandang Duterte. Ang iniisip ng mga nagrarally doon, kasama na si Talakitok, no? Yung mga iba pa, yung mga pangit naman na nando doon, talaga namang mga pangit kayo, kailangan kayo gumanda at gumwapo. Di ba? Ang mga magaganda at mga gwapo, yung mga, di ba, Ai Chang, di ba, Lola Carclea, di ba, aangal pa kayo, ikaw Alibuga, Banat Boy, aangal pa ba kayo sa mga PBBM o admin supporters and vloggers? Tingnan nyo yung mga admin supporters and vloggers dyan. We woke up like this. Hindi pa nga kami nagpapa-facial Hindi pa kami nagpapasalon. Diba, Mami Peng? We woke up like this. Kampante na kami. Confident na kaming haharap sa camera. Kayo. You woke up like you woke up like that. Pero ang baho naman ninyo. Mukha kayong mga imbornal. Ang lakas mang lait. Kalait-lait naman talaga kayo dahil sa pinag-uugali ninyo, mga kilos ninyo at pinagsasabi ninyo. Ano sabi ni Duterte? Do not worry. Nobody is interested na tanggalin ka. Well, tell that to Rookie. Tell that to the other guys who are standing on that stage calling for his resignation. Yung last maisog rally nyo dyan sa Pampanga, may mga banners pa kayo. BBM resign. Diba, mga kababayan? Tapos sasabihin nito, nobody is interested na tanggalin ka. It's a waste of time. So therefore, yung maisog rally ninyo at yung mga ginagastos ninyo na mga pangbiyahe-biyahe, kung saan-saan kayo nagmamaisog, is just a waste of time. Tell that to your minions. Tell that to the organizer of maisog. Kinokontra mo sila Paano to? Ano sasabihin dito nila? Talakitok Roque. Yung mga kapangitan nilang kasamahan. Paano nyo sasanggain ito? How do you defend this statement? Nobody is interested na tanggalin ka. It is just a waste of time. Diba? Ano? Ang gusto lang ni Duterte, nung matandang Duterte, magtrabaho ka lang dyan. Yun ang gusto niya. Diba? Ibig sabihin, magtrabaho ka, gugulin mo ang ilang oras sa 24 oras na pagtatrabaho, pagsilbihan ng taong bayan, ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan.
Huwag tayong pumunta sa gera sa China. Ayaw din ng Pangulong Marcos yan. All we have to do is to depend. Patuloy tayong magtiis. Ganun na lang. Wala tayong magagawa eh. Kasi, sa totoo lang, ayaw din natin magbuwis ng buhay. Masisira ang ating economy. Ganon din yung kabilang bayan. Ayaw din nila. They are just pretending. Mga pretentious lang yan. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng bansa sa buong mundo, nararanasan yung hirap ng buhay. Diba? Ano lang gusto nitong matandang Duterte? Magtrabaho ka lang dyan, putang ina, magtrabaho ka lang. Ayan yan, nagtatrabaho nga eh. Gusto mo, sampalin pa kita eh. Kakasar eh. Kagigising lang. Nakita niya lang sigurong nanonood ng konserto para sa mga healthcare workers ang Pangulo. Sasabihin, hindi nagtatrabaho. Bakit wala na bang time para happy-happy naman ng Pangulo? Kung kayo nga eh. Di ba? Hindi lang daw yan ang ginagawa niyo sa loob ng Malacanang, di ba? Ano po ba? Ano po ba? Ano pa ba? Siyempre, nagpapamasahe, di ba? RN2 cents. No? Ang gusto ko ngang massage, yung deep massage eh. Para talagang lagutok eh. Di ba? RN2 cents. Pero after that, yun, gandun na lang ako. Ewan ko lang kay RN2 cents. Baka iba pang massage ang gusto niyan. Yung may body oil pa siya. Di ba? Sige nga. Roque. Angeles. Rodriguez. Chong. Putang ina, inchik pala yan ha. Chong ha. Inchik ka pala. Inchik ka ba, Chong? Ha? Chong. Sigo. Sigo, wala. Di ka sumasama yan. Pagsamahin nyo yung dalawa. Chong! Go! Come here! Di ba? Sige nga, kontrahin nyo yung sinabi ni Pangulong Duterte. Alam nyo gagawin itong mga to? They will twist that one. I-expound nila bakit sinabi ng Pangulong Duterte na hindi nagtatrabaho ang Pangulong Marcos. Kasi panay lang ang biyahe. Kasi panay ang concert. Kasi panay ang dinner date with his wife. Ang puta, parang wala namang oras para mag-jam time naman ng Pangulo. Jamming naman. Diba? After the hard day's work, more than 8 hours of work, kayo nga eh. Kayo nga eh. Diba? Minsan, you want to go stop by at the bar. O sometimes you want to go home right now so you can just pour a glass of wine. Diba? And then, drink it. Relax. Have time for yourself and your family or your wife. Hindi naman 24 hours sa trabaho ka. Ano ka? Workaholic? Diba? Kaya nga may night and day. Diba? Kung ang Diyos nagpahinga on the 7th day, ikaw wala kang pahinga, yun ang gusto nyo sa Pangulo? Bullshit. Diba? Walang interesadong magtanggal sa Pangulong Bongbong Marcos. Sabi na rin yan ng kabayo, out from the horse's mouth. Do not worry, huwag kang mag-alala. Pero bakit anong ginagawa ng mga minions niya? Sumisigaw si Roque. Galit na galit. Kala mo mahihimatay ang gago. Hihilahin ka namin dyan palabas ng Malacanang. Matutulad ka sa patatay mo. Ganun-ganun pa yung speech nila eh. Tapos sumisigaw, BBM resign. Tapos yung mga sasakyan nila kung ano-anong pinagsasabi. Love, not war. Bakit may gera ba? Yung mga gonggong na yung mga yon, kung ano-anong pinagsasabi, hindi yata nila alam kung anong pinagsasabi. May ibon dun sa bintana namin. May ibong maya. Pinagkakain niya yung mga insekto na natrap dun sa screen. Di ba, ay Chang? Buti pa yun, Dumating na dito yung ibon. Yung ramen mo, wala pa. Di ba? Ano pa ang ginagawa daw ni Duterte? Ano sabi niya? As a matter of fact, I'm praying, nananalangin daw siya that he should live until the very end of his term. Uy, bakit? Meron bang gustong magtangka sa buhay ng Presidente Marcos? May alam ka ba?
Kasi susugurin nila Harry Roque pag hindi daw siya magre-resign. They will take him by force. Ganun pala, Duterte. Bakit ka pa nananalangin? Nandun na yung mga gustong gagawa. Nahilahin palabas ang pamilya Marcos. Tingnan mo, very conflicting. Hindi kayo nagkakasundo nung mga minions mong mga little demons. Kailangan mo silang kastiguhin, hindi ang Marcos admin. Kasi yung ginagawa nila taliwas sa pinagsasabi mo. 'Di ba? Lalong-lalo na yung do not worry, nobody is interested na tanggalin ka. It is a waste of time. So therefore, they are just wasting their time and their resources sa pag-iingay na Marcos resign. Hihilahin ka namin palabas ng Malacanang. 'Di ba? And also, you are wasting your money. Tapos sisigaw kayo ng kahirapan, taggutom. Ang dami po dyan sa social media, lalong-lalo dyan sa tahanan ng mga inchik na Facebook. Ha? Tangina ako, isang buwan na naman akong restricted sa FB. Tanginang checkwa talaga yung mga yan. Subukan nyo magsulat ng checkwa, magkomento kayo ng checkwa sa FB, ano kayo, restricted. Paano? Pinamumugaran ng checkwa ang FB, no? FB Philippines, mga gago. Di ba? Makikita mo yung mga minions nito, si Duterte. Nasa restaurant, nag-iinom. Lami-lami sila sa pagkain. Tapos sisigaw sila sa rally. Taggutom! Ha? Yung katawan ng mga sumisigaw doon, no? Tignan mo, parang mga pributod. Di ba, ay? Di ba, kay? Di ba, day? Tatlo na kayo dyan. Yung isa sa inyo, nakamag-anak nyo ay Chang, ay DDS. Oo. Bakit? Si Inday, mix. DDS yan eh. Di ba, Kay? May pinsang kang DDS. Kamag-anak mo, si Inday mix. Si Kay, si Ay, si Inday. Yung isa, DD shit. Di ba? Sisigaw ng taggutom. Pero tignan mo itsura niya. Ang laki-laki na tiyan niya. Di siya lang palang kumakain. Nanloloko kayo. Mga walang hiya kayo. Tapos sasabihin ni Duterte, nananalangin daw siya. Iwala ka naman nananalangin yan. Yan ang sabi niyo. Meron ba namang nananalangin ang gusto pumunta sa impyerno? Di ba? Stupido kayong mga Pilipino. Kung maniniwala kayo sa sasabihin nito. Yun ang sabi niya, hindi ako nagsabi noon. Stupido kayong mga Pilipino. Uulit-ulitin ko yan para tumino sa inyo na itong si Duterte ay pinagloloko lang tayo. Dahil lahat ng sasabihin niya, it's a joke. Buti nga hindi sinulat dito eh. It's a prank. Sulatan na lang natin, ay Chang. It's a prank. Dun sa dulo, it's a joke. Mga stupido talaga kayong naniniwala sa akin. Diba? Ayun lang pala ang gusto niya. Wala siyang problema kay Marcos kasi sabi niya wala akong ano kay Marcos. Wala pala. Bakit nagngangaw-ngaw yung anak mo? Bakit nagngangaw-ngaw yung mga minions mo, yung ex-spokesperson mo? Si Suraida. Sino pa? Yung mga minions ni Kibuloy. Gamit na gamit nyo ang mga minions ni Kibuloy. Hindi na po kayo pupunta ng langit. Sinasabi ko na sa inyo, magbago na kayo. Di ba, Mami Peng, magbago na kayo. Huwag nyong pakinggan to sa kasi Kibuloy. Dadalhin kayo niyan sa eternal damnation. Yan. Doon kayo, papasukan kayo ng cactus ni Hitler. Papaluin kayo ng cactus ni Hitler. Sige. Ayun lang pala ang gusto ng poon ninyong Duterte, Gusto niya lang magtrabaho. Si Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang pala. Napakasimpleng gawin. Magtrabaho. Putang ina. Yun lang. Tapos kayo gusto nyo, BBM resign. Taggutom. Love, not war. Tang ina, kulang pa yan. Make love.
Manghihiram na lang kayo ng slogan, kulang pa ng make. Di ba, Ai Chang? Oh, mga tanga ang puta. Ano pa? Ha? Trabaho lang. Kai, Ilora, trabaho lang. Tita Aurora, trabaho daw. Di ba? Oh, palagay nyo din nagtatrabaho si Tita Aurora? Naku, bibilan niya nga ako ng ng yellow pintunat yan eh. Diba? Ayan lang ang gusto ni Duterte. Magtrabaho ang Pangulo. Pero, malinis to. Diba? Pero. Oh. Ai Chang, ano ang islang ng paro-paro? Ayan. Alam mo, yung mga konyo, yung mga pasosyal dyan, sasabi nila, islang o paro-paro. Pero. Saan nanggaling ang mga paru-paro, Ai Chang? Oh, Suset. Sige nga, Maritel. Saan nanggaling ang mga paru-paro? Yan. Oh. Yan ang challenge natin sa inyo. Ikaw, Kai, matalino to si Kai eh. Saan nanggaling ang mga paru-paro? Ayan. Oh, bigla akong naisip yun, Ilora. Sige nga, kayo dyan. Oh, trivia yan, trivia. Saan nanggaling ang paru-paro? Ha? Marami po niyan. Alam ko, bansa yan eh, bansa. No? Ayan, binigyan ko na kayo ng clue. Di ba? Magtrabaho lang. Pero, ang mga minions niya, yung mga nasa maisog, si Harry Roque sa kanyang vlog, may message pa siya kay Pangulong BBM. Putang ina, hindi ko na pinanood. Alam ko naman ang message mo, kupal ka. Maghanda ka sa pagpapatawag sa'yo sa Senado ni Hontiveros. Kasi daw po may ilalabas ang pagkor na ex-official nitong Prime Minister ni Baal, nangialam sa pagbibigay ng mga lisensya sa mga illegal na pogo. Ang sabi nga ng ilan, mukha daw kaibigan daw yun ni Hermione, yung kalaban ni Malcolm. 'Di ba? Doon sa yung sikat na na movie ni J.K. Rowlings. Ay! 'Di ba? Trabaho lang. Walang gustong magtanggal sa'yo. Nako, tell it to the Marines. Tell it to the mountains. O next, eto. Yung tungkol naman sa anak niya. Hindi rin siya kumpiyansa sa anak niya na maging presidente o Roque. Ano na? Tingnan ninyo. Yung tinitingala niyong leader, sa kanya na rin nagsabi o nagmula, sinabi niya. Kung iyong aanalisahin itong sinabi ni Duterte dito sa quote card na ito, wala rin siyang kumpiyansa sa anak niya. Diba? Tapos itong mga sila Roque na peking oposisyon, gustong-gustong ang iyo upo ay si Duterte. For what? Ha? For what? Mamaya sabihin ko sa inyo. Ang nakikita kong number one reason nitong si Talakitok Roque bakit gustong-gusto niyang iupo at ipalit si Inday Duterteng Bukeke kay Pangulong Bongbong Marcos. Basahin muna natin ito. Quote, kung ang anak kong Vice President maging presidente, would you think? Ito na yun. Tanong niya, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee. They worry about Inday. Ano sabi niya? Inday, huwag kang pumasok dyan sa presidency. Kung nakikinig si Inday, iwasan mo yung presidency. Ibigay mo sa mga ambisyoso. Ayun. Pinagsasabihan niya ng anak niya. Huwag kang tumakbong presidente, huwag kang umupo dyan. Ibigay na lang daw sa mga ambisyoso. Di bigyan nyo kay Harry Roque. Bakit? Sino bang ambisyosong tinutukoy mo, Roque? Digong? Ha? Sino? Ha? Sino?
Sino yung binanggit nung anak niyang bukeking Vice President na nagsabing si Baste sa 2028 senador o sa 2025 senador, sa 2028 siya tatakbong presidente. Tapos siya sinabihan na bumalik ka na lang ng Davao. O di ba? Yung nagsasalita na yon, siya ang may ambisyon. O sino yon? Sulat nyo diyan. So ibigay mo daw doon sa nag-aambisyon. Sino yon? Di ka mag-anak mo rin. Bakit? Nagbigay na ba ng pahayag si Speaker Martin na tatakbo siyang presidente for 2028? Sige nga, magbigay nga kayo dyan ng pruweba. Sila lang yan. They are just assuming. Ina-assume lang nila na tatakbong presidente si Speaker because of the way yung mga pagtulong niya. O bakit si Bongo? Di ba? Ano ambisyon ni Bongo? Sino ang totoong may ambisyon? Kamag-anak nyo rin. Iniskwil ng anak niya. Yun talaga may pruweba. Oh, si Speaker, ano ang pruweba nyo? Ano ang sabi pa ni Speaker nung natanong siya dyan? Naku, ang layo pa niyan. Sabi niya, oh, di ba? Pero yung kamag-anak nila, yung mismo nagsabi kay Bukekeng Tamilmil na ikaw na ay bumalik ng Davao for mayor. At si Baste ang tatakbo ng presidente sa 2028. Sino yun? Yun ang may ambisyon, inuulit ko. Doon nyo ibigay yung pagka-presidente. Di ba? Bakit hindi siya ang mag-presidente? Para malaman natin. O dito pa lang, hindi rin siya kumpiyansa sa anak niya na maging presidente na hindi rin mapapaganda ng anak niya ang kalagayan ng bansa kung nasaan tayo ngayon. Kung sadlak tayo sa utang, sa kahirapan, sa kagutuman, hindi rin magagawang ma-improve ng anak niya. Sabi niya, it's not a guarantee. Ayun naman pala eh. So anong nirereklamo ninyo sa presidensiya ng Pangulong Bongbong Marcos? Bakit may mga minions ka na pilit siyang pinabababa at gustong iyo po ang anak nyo? Iba pala ang pananaw mo. Ang pananaw mo, magtrabaho ang Pangulo, walang nagnanais na tanggalin ka. Pinagdadasal mo siya na sana mabuhay siya hanggang matapos ang termino niya. Di ba? Ibig sabihin, buhay siya, malusog siya, walang sakit. Walang gustong pumatay sa buhay ng presidente para matapos niya ang termino niya. Sinabi mo, huwag kang pumasok dyan sa pagka-presidente Inday. It's not a guarantee that that country situation right now will improve. Wala. So what does it makes a difference? None. Di ba? Hindi pag-upo ni Sara Duterte in just a one click, no? Pinindot niya lang yung switch ng ilaw, nagbago ng kalagayan ng bansa. Lahat mayaman na, lahat milyonaryo na, wala nang mahirap. Lahat pantay-pantay na. Progresibo na tayo sa lahat ng aspeto. Di ba? Hindi sinabi niya, it's not a guarantee. It's not even a question. It's a pessimistic statement. It's not a guarantee. Walang garantiya na pag-upo ni Sara Duterte bilang presidente, palitan niya man si Pangulong Bongbong Marcos, hindi magbabago ang kalagayan ng bansa. Nandiyan pa rin ang mga problema because it is existent noong pang mga previous administration. They've been there before they become leader of the land. So ba't kayo nagngangaw-ngaw, Roque? Ito malinaw na sinasabi ng Pangulo ninyo. Tapos kayo maisog-maisog, you are just wasting your time. Sabi nga niya it is just a waste of time. Meaning, not only time, all the resources you have. Why? Because you have a lot of time in your hands. Wala kayong mga trabaho. Dapat yan ang pagsabihan mo, Duterte, yung mga nagmamaisog doon, magtrabaho kayo. Be a contributing factor to our country. Tama, mali. Be an example of a leader you want to be. Hindi. You are a dividing force to this administration. You want to divide the country, no? You want to advance your self-interest. Di ba? Ano pa mga kababayan sinasabi ko sa inyo, nasasabihin ko about dyan sa ni Roque? Bakit gusto niyang iyo po si Bukekeng Tamilmil na Inday Sara? Maka-China yan eh. Ano? Tanungin natin si Roque. Ano
ang ipinangako sa'yo ng China once na maiupo mo si Bukekeng Tamilmil. Wala kang statement sa West Philippine Sea. Si Digong nga may statement sa West Philippine Sea pero separate content natin yun mga kababayan. Di ba? Oh. Nakakita tayo ng article. Ngayon si Digong may sinasabi sa West Philippine Sea. O ano na? Nagising si Digong from a deep sleep, baka na naginip siya, pinalalahanan siya na baka ikaw ay mabeni-bedi-besi. Dahan written on the wall. 'Di ba? Baka ma-Nebukadnezar siya. Kaya baka nagbago ng tune. 'Di ba? Changing that tune, kaya ang tawag ngayon ay name that tune. Oh. Alam niyo 'yun? Name that tune, 'di ba? RN2 cents. Biruin niyo 'yan. Itong sila Roque and the rest of them, they are only advancing their own interest. Probably, tanong lang, baka isinusulong nyo ba, o mali, isinusulong nyo ba ang interest ng China? Kasi ibang-iba ang tune nitong si Duterte. O baka palabas lang ito. Pababanguhin ang pangalan ni Digong. Kasi talagang may balak tumakbo. Kasi paiba-iba eh. Sinungaling nga eh. Di ba? Kita nyo yan? Ibigay daw sa ambisyoso. O sino yun? Di ka mag-anak nila. Hulihin nyo kung sino nagsabi kay Tamilmil, Bukeke, na ikaw ay bumalik na ng Davao for mayor. Si Baste ang 2028 for president. Di ba? Ayun ang ambisyon. Wala ring tiwala sa anak kasi it's not a guarantee. Gagandang takbo ng Pilipinas. Kaya tumigil ka na, Harry Roque. You better shut your mouth. Huwag na kayong manggamit. Huwag na kayong gumastos ng mga kwarta tapos sisigaw kayo, ang daming taggutom! Taggutom. Baka kaya yung taggutom. Kayo ang taggutom sa power. Mga ulul. Eto. Punta tayo dito. Talagang bidang-bida, si Prime Minister ni Baal. Si Sleeping, ano bang tawag sa, tama, pwede siya tawaging Sleeping Beauty. No? Pero siya yung beast. The Sleeping Beast. Di ba, Ai Chang? Tuwan-tuwa na naman si Ai Chang, lagi nababanggit. Dami mo na utang. Asan ba si Miyu? O baka si Miyu tumitingin ng flavor ng RN2 cents. Siyempre naman. May napanood akong clip, movie ni Enrique Hill ba yun? Saka yung babae, sabi niya, babae din ako. Ang sama mga kababayan. Babae din daw yung kanyang jowa. 5 years na tayong magjowa pero RN2 cents. 5 years walang nangyayari. Ay baka ikaw ay boy girl. Agad-agadan ng jowa mo, sexy. Tapos walang I have my needs. Di ba, Miyu? Ano lang yon, mga teaser lang. Para naman in transition to the next topic, tayo kayo naman. Di ba, Lola Carclea? Ay, naku. Wala pong alam dyan si Lola Carclea at si Kai. Kasi mga laking kumbento po yan. Laking kumbento. Mga balak magmadre, pero sinipa ni Father. Sinipa ni Father. Ayun, nag-political vlog na lang si Carclea, sinipa ni Father. Si Kai naman, panay na lang ang lusong sa ilalim ng tubig, doon na lang nila binubuhos yung sama ng loob niya. Patay na. Okay. Ito, yung sinasabi nating, the apple doesn't fall far from the tree. Sinungaling yung tatay, di sinungaling din yung anak. Manloloko yung tatay, manloloko yung anak. Joker yung tatay, joker yung anak. Eto bakit? Maniwala ka kay Inday. Sus, Mariosep naman. I-jamming kanya ng husto, lalo na pag balabag yung tanong. Hindi na ako babalik ng politika. Ayon! Kasi bakit? Ha? Bakit?
Sinabi ni Sara, tatakbo daw tatay niya kasama yung dalawang gago niyang kapatid na sa Senado. Ano sabi nung tatay? Hindi na ako babalik. O, di ba nagsisinungaling? Sabi nila, testing the waters. Ay, sinungaling. Wala na akong panggastos. Wala na yung 51 billion. Wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro, yabang. Ay, di, ganun talaga. Niwala ka naman dyan. Saan ka nakita na nagsamang tatay pati dalawang anak magtakbo ng senador? Anong gagawin namin sa Senate? Kung nga naman, anong gagawin ninyo? Kukuya-kuya ako, maglulustay lang ng sahod? 250,000 pesos a month? O, di ba? O, sino ngayon ang sinungaling? Ginajamming lang tayo ni Duterte. Sabi niya, i-jamming ka lang yan. Para lang yan nakikipag-inuman. Nalasing, nagsabi ng, baka naman, ano ba, ikaw ba ay ano? Ano ba tinira ni Bukeke nung sinabi niya yun? Baka naman. Baka may, alam nyo na, tumira ng ano. Ay sabi niya, jamming tayo. Bago tayo mag-jamming, tumira muna tayo. Anong tinira? Malay nyo. Ano, Jack Daniels, Johnny Walker. Para magkalas ng loob, tapos jamming lang. Diba? Tingnan nyo yung mga video ni Sara, yung mga kanyang mga TikTok videos. Puro ganon, jamming lang. Ganon. May video nga dyan na 3 beses daw siyang nag-propose pero rejected siya. O, di ba? Ganon lang. Gina-jamming lang kayo. Inuuto lang kayo. Pinaglalaroan lang kayo. Niloloko lang kayo ng mga sinungaling. Yung mismong tatay na, malay nyo, yung tatay niya, gina-jamming din tayo. Kaya sinong paniniwalaan nyo? Huwag na kayong maniwala. Kasi mga sinungaling yan, mga mang-uuto lang yan. Oh, kita nyo na sila nagkokontrahan. Ano daw gawin nilang 3 sa Senado? E di magpakapupal kayo dun. Tanga na lang ang sambayan ng Pilipino kung kayo pa'y papasahuran ng almost 1 billion pesos. Ha? 1 billion nga ba? Oh, 1 million pesos every month na kayo lang ay mag-upo-upo doon kontra sa gobyerno. Weh, kasama nyo pa si Robin Padilla, putang ina, wala na. Talagang totoong naging circus ang Senado, kaya dapat tanggalin na lang yan. Kita nyo yan? Sila kokontrahan, o di ba? Ang gulo po nila, para silang mga urmot. O, diyan sa mga taga-sambal, di ba? Yung urmot, o ganon po sila, yung mga Duterte at minion sila, para silang mga urmot. Hanapin nyo na kung ano ibig sabihin ng urmot. Tanong nyo si Hattori. Ha? Okay? O ito, last quote card. Ano ang sabi ng Pangulo? Ha? Actually, may video pa nga mga kababayan. No? Ito na lang, video pala. Pakita ko sa inyo. No? Ano ang sabi ng Pangulo tungkol dyan sa pakikipag-alyansa ng National Unity Party? Ha? Nila Villapuerte. Now, many commentators undoubtedly are going to say these are marriages of convenience. Once again, when you hear that phrase marriage and convenience, then let us answer them. No. Unity is in fact our ideology. We do have ideals. This is not just to win the next election. This is to make the Philippines a better place. And that is what we are doing here. We are uniting behind the dream of transforming the Philippines. And that dream will be achieved by unity. So congratulations for joining that ideology, for believing in that ideology. It is the only way that we will make our country the country that the Filipinos deserve. O di ba? Ang ganda ng sinabi ng Pangulo. Ha? O ayan pa yung sa quote card ng Impact Leadership. Unity is in fact our ideology. It is not a marriage for convenience lang. Sa madaling salita, ito po ay totoo. Ito yung ideology namin. To unite us. Tama na ang kulay-kulay ng politikahan natin. Di ba? Tama, mali. Ngayon, diyan po, tulad na sinabi natin kanina sa simula, isang Duterte nakipag-alyansa na sa Uniteam. Bakit? Yung kapatid nito yung panganay, si Pulong, member po ng National Unity Party. Maski na i-check nyo pa, yan sa kanyang Wikipedia page.
Miyembro po siya ng National Unity Party nila Villapuerte. Oh. 'Di ba naki-unity? Hindi naman sinabi sa latest balita na kumalas na sa NUP si Representative Paulo Duterte. Hindi po eh. 'Di ba? Sumalay nyo, mag-benefits nga siya kung tatakbo siya na bilang senador. Ang tanong, ipipild ba siya ng government? Yung partido ng Pangulo kasi unity na sila eh. 'Di ba? O kayo, anong masasabi nyo diyan mga kababayan? 'Di ba? Nanloloko lang tong mga Duterte. Kaya ikaw, Roque, tigil nyo na yan. Sabi lang ng Pangulong Duterte ninyo, magtrabaho si Pangulong Marcos. So, nagtatrabaho naman. So, ano pang inangaw-ngaw ninyo? Wala naman palang gustong magpabagsak sa Pangulo, magpa-resign, agawin ng pwesto. Eh, bakit kayo? Sigaw na kayo ng sigaw ng BBM resign. Hihilahin ka namin palabas ng Malacanang. So, therefore, dinidefine ninyo yung sinasabi ni Duterte, kinokontra ninyo. Eh, ano kayo? Eh, di makasarili kayo. Pati nga anak niya, oh. Hindi siya kumpiyansang maaayos ang problema sa bansa, pero ikaw, Roque, gusto mo ipalit si Duterte? Hindi si Duterte ang ina-advance mo. Sa akin pong opinion, baka ang ina-advance mo ay ang interes ng China. O, di ba? Sabi na nga lang daw, ibigay daw ni Inday sa mga ambisyoso, di ibigay sa'yo, Roque. Baka naman para lalo mong maprotektahan ng interes ng mga Tsekwa. Ganun lang po yan, mga kababayan. Nagtatanong lang Roque. Di ba? Ikaw ba ay isang tuta ng China? At ginagamit mo ang vice presidenteng si Bukeke? Di ba, mga kababayan? At yung sinasabing tatakbo siya ng Senado, nako, ginajaming lang kayo ng Bukeke ninyong vice presidente. Yung 3 DDD, 3Ds, mga dakilang demonyong duwag. Mga demonyong Duterteng duwag. Marami pa kayo, mag-isip na kayo ng pwede nyong isabi sa 3D, no? Yung triple Ds. Naku, sarap-sarap nyo, RN2 cents, triple Ds daw. Ewan ko. Wala naman akong alam diyan sa mga alam mo na yun, RN2 cents. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.